Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Ah, Ating pong tatalakayin ang Satan's three attack. Genesis chapter 3 verse 6. Ang sabi rito, ah, so when the woman see the tree was good for food, and that it was delight to the eyes, and that the tree was to be deceived to make one wise, she took its fruit and ate, and she gave some to her husband, and he ate. So, sa talatang ito, or sa Genesis chapter 3 verse 6, dito naganap yung unang pagkakasala nila, Eva at Adan, kung saan nakita ni Eva yung yung puno na may bunga na pinagbawal ng Panginoon na bawal kainin, gano'n. And nakita yun ni Eva, and tinukso siya ni Satan na kainin yon, and yun, nagpatukso naman siya hanggang sa kinain niya yon, and pinak pinakain niya rin yung asawa niya. So ayun, dito naganap yon, yung kumain siya nung pinagbabawal na prutas. So sa unang teaching, punta tayo, Satan's three temptation. Sabi rito, attack on the flesh, lust of the flesh. So itong attack on the flesh na to, sinasabi rito is yung tawag ng laman. So alam naman natin kung ano yung tawag ng laman, pero hindi porket sinabing tawag ng laman na ito na agad yung sa sex or ano man. Pwede rin itong i-apply doon sa mga addiction or sa mga hindi magagandang habit. Ayun, so kapag tayo ay na-addict sa alak, sa yosi, sa sugal, ito ay tawag ng laman. Ito ay may masasabing tawag ng laman. So yung mga bagay na yon ay isa sa pang-aatake ni Satanas sa atin, ano. So sa ikalawang teaching, ang sabi rito, attack on the eyes, lust of the eyes, kasalanan ng mata. So yung pagnanasa, or hindi yun. So hindi lang sa basta pagnanasa o ano, pwede rin itong mai-apply doon sa kainggitan. Pag may nakikita tayong isang bagay, tapos naiinggit tayo, ganun, or hinahagad natin na ay gusto ko yung ganun, hindi tayo nakokontento. So yun yung sinasabing lust of the eyes, yung pagnanasa ng mata sa ibang bagay, sa hindi naman sa iyo. So yung bagay na yon ay isang uri rin ng pag-atake ni Satanas sa ating mga tao. So sa ikatlo, punta tayo, attack on the heart, pride of life. So yung itong isang pang-aatake ni Satanas sa atin is yung pride of life, atake sa puso. Yung not literally na atake sa puso, pero ito yung nagmamataas tayo. Yung minsan tinitingnan natin na mas mataas tayo dun sa ibang tao, na minsan iniisip natin na mas matalino ako diyan, mas gwapo ako diyan, mas maganda ako diyan, mas magaling ako diyan. So yun ay kasalanan. Yun yung tinatawag na pride of life, kayabangan, pagmamataas. So yun na isang uri din na sinasabi na isang uri ng pag-aatake or pang-aatake ni Satanas sa atin. So sa unang application, punta tayo, God's empowerment. Unang-una, rely on God's word. So wag na yung tumulad, or wag tayong gumaya dun sa ginawa nila Eva at Adan. So syempre sinabi na nga ng Panginoon noon na wag niyong kakainin yung prutas na ito, wag niyong susuwayin yung utos ko, pero hindi nila sinunod. Hindi sila nag-rely sa salita ng Diyos. Nagpatukso pa rin sila. Hinayaan nilang masuway yung kagustuhan ng Panginoon dahil lang
dahil lang kay Satanas. Hindi sila nag-rely doon sa salita ng Panginoon. So punta tayo sa ikalawang application. Sabi rito, receive only what is given from above. So ayun, huwag tayong mainggit, huwag tayong maghangad ng sobra-sobra. So tanggapin lang natin kung ano yung ibinigay sa atin or kung ano yung inilaan ng Diyos para sa atin. Yung kung ano yung sa'yo, kung ano yung nasa'yo, oo, ibigay mo pa rin yung best mo, kung ibigay mo pa rin yung pinakang best mo, pero kung ano lang yung naandyan or kung ano lang yung nakuha mo, yun lang. Huwag na tayong maghangad ng ibang bagay na nasa ibang tao. So sa ikatlo, resist the worldly view of oneself. So i-resist daw natin, tiisin daw natin yung makamundong paningin sa ating sarili. So wag daw tayong magmataas, ganun. Wag nating i-view yung sarili natin na mas mataas tayo dito. Dapat magpakababa tayo. Sabi nga, kung sino daw yung nagpapakababa, ayun yung tinataas ng Panginoon, di ba? So ayun, lagi nating i-view yung sarili natin na hindi tayo perfecto, na makasalanan tayo, ganun. And yun nga, iwasan natin yung makamundong tingin or makamundong kaisipan sa ating mga sarili. So yun lamang po, maraming salamat. Sobrang dami kong natutunan sa araw na ito. Glory to God.